and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Mga kapatid, sa oras na ito, wala po tayong ibang itataas na pangalan bagkus ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Hallelujah. Ipakita natin sa Panginoon, hallelujah, ang wagas at pagtaas sa paggalang sa kanyang pangalan. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every knee shall bow. Forward mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Kung merong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa presensya ng Panginoon, nandoon siya sa ating kalagitnaan mga kapatid, hallelujah. Huwag kang papayag sa oras na ito, hallelujah, na hindi mo ibibigay ang wagas na pagsamba sa Panginoon. Let's worship the Lord in this place, hallelujah. Sige, gamitin mo yung kamay mo, gamitin mo yung boses mo. Hallelujah! The Lord deserves the highest praise! Hallelujah!
above every name. His name is Jesus. Jesus, He's the King and the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, J-E-S-U-S. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. J-E-S-U-S, Our our deliverer, Jesus, our Savior, Jesus, our healer, Jesus, 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 Jesus. Come on, church. Jesus, 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 Jesus. Come on, church. Hallelujah. Get some. Praising His name. Praising His name. Jesus. Hallelujah. Praising His name. Praising His name. Praising His name. Jesus. He's the Father. He's the Father. He's the Son. Jesus is His name. Yes, Lord. He's the Holy Ghost. Holy One. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue confess. He's the Lord of Lords, the King of Jesus. Jesus, Jesus, He's His name. He's the Father. He's the Father. He's the Son. Jesus is His name. Yes, Lord. Hallelujah. He's the Holy Ghost, Holy One. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue confess. He's the Lord of Lords, the King of Kings. Jesus, Jesus, He's His name. Blessed be the name. Blessed be the name of God. Yes, Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of our God. Blessed be. Yes, Lord. Come on, church. Blessed be the name of our God. His name, Jesus, Jesus. His name is, His name is Jesus. Blessed be the name. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of our God. Blessed be the name. Yes, Lord, come on, church. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be of our God. His name is Jesus, Jesus. His name is, His name is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Hallelujah. His name is wonderful. His name is magnificent. His name is majesty. Hallelujah. Let's praise the name of the Lord. Everybody, praise, shout. Come on, church, on the top of our lungs. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Buhay, yung totoong saya, kailangan ang hanapin natin ang ating Panginoon. Yung kalooban ng Diyos. Huwag yung puro sa ating sarili. Kasi sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, idaragdag ko ang lahat ng bagay sa iyo. Kasi minsan hanap ka ng hanap sa iba, hindi ka naligaw ka na talaga ng tuluyan kasi hanap ka ng hanap. Sabi niya, hanapin mo ako at ang lahat ay idaragdag ko sa iyo. Magugulat ka pag nakita mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng direksyon, magkakaroon tayo mga kapatid ng stability sa buhay mga kapatid, ng blessing kasi una nating hinanap ang Diyos. Amen! Hallelujah! Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, paano ka mananalo sa spiritual warfare? Hebrews chapter 12 verse 2. Marie, andyan ka pa ba? Ayan. Paano daw tayo mananalo sa spiritual warfare? Paano ka lalakas? Paano ka lalakas? Paano ka mag-grow? Paano tayo magtatago? Yun pala.
Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Para tayo lumakas, para tayo manalo sa spiritual, hanapin mo o tumingin ka sa Panginoon. Siya yung author and the perfecter of our faith. Siya yung pinagmulan at siya yung magpapalago. Siya yung magnanourish sa ating pananampalataya. Who for the joy that was set before Him endured the cross. Sabi niya, despising shame and hath sat down on the right hand of the throne of God. So ito mga kapatid, kung meron tayong hahanapin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Let us lay aside anything that hinders us. Ano yung mga nagpipigil sa'yo sa pagpanalo sa spiritual? Yung galit, yung tampo, yung inis. Ang sabi, hindi daw tayo mananalo, hindi tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kapag may mga ganyan tayo sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, lay it all down. Lay it all aside. Ihayaan nyo, baliwalain nyo. Huwag nyong pansinin, huwag nyong pukusan. Ang problema kasi sa tao, kapag may problema, parang, huy, ito na, may problema na ako. Di ba? Yan, wala siyang problema. Tapos, parang malungkot ako ngayon, ha. Ano ba talaga nag-aano sa akin? Bakit ako malungkot? Huy, ito! Sabi ko na nga ba, ito yung dahilan, ba't ako malungkot? O, huwag niyo akong anuhin kasi may problema ako. O, hindi niyo ako naiintindihan eh. Kung alam niyo lang kung ano yung nararamdaman ko ngayon, maiintindihan niyo ako. Sabi ko na nga ba, may problema ako eh. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung problema mo nakita. Kasi sabi ng Bible, seek and you will find. Minsan, pagka hindi ka nag-active sa church, nawawala ka sa church, nawawala ka sa cell group mo, sasabihin mo, kasi may problema si ganon. May problema kasi si pastor. May problema kasi sa leader ko. May problema kasi sa church. Pero ang sabi ng Panginoon, iano mo daw yan. Ibasura mo yung mga bagay na yan, mga kapatid, at mag-focus tayo sa ating Panginoon. Amen? Yan ang paraan para ka makaabante sa paglilingkod mo sa Panginoon. At hindi ibig sabihin nun, kapag kabinaliwala mo yun, nasasabihin mo, na, wala na, paano yan? Hindi na siya mag-grow, pag ganun-ganun ka pa. Paano yung pag hindi ko sinabi to, hindi na siya mag-grow? Paano naman, nagmamalasakit lang naman ako sa kanya? Yun ba talaga yun? Hindi. Bahala ang Panginoon doon. Along the way, you will understand. Along the way, mauunawaan mo. Basta magpatuloy ka. Bakit yung iba, nahihinto sa mga ganon? Yung mga nawala sa Panginoon, na nangyari, naghanap sila. Ang sabi pa naman ng Bible, seek and you will find. Kapag naghanap ka ng kasiraan, makakahanap ka. Sabihin mo nga, ikaw lang sapat na. Amen? Tayo lang sapat na, mga kapatid. Maghanap ka ng mali, tingin ka sa salamin. Amen? Tingin ka lang sa salamin. Hanap ka ng... Sabi nga nila, maghanap ka ron ng church na perfect. Pag nakahanap ka na, tapos pumunta ka doon, hindi na yung perfect. Kasi nandun ka na. Amen? Hallelujah. Pero magdidesisyon tayo. Parang commitment yan, parang sa mag-asawa. Lahat ng may mag-asawa dyan, magsabing amen. Yung asawa mo ba perfect? Hindi, di ba? Kahit nga ikaw hindi tayo perfect, kaya minsan nadi-discourage na rin tayo sa sarili natin, pero commitment kasi yun. Hindi pwede, nakita, yung baho pala ng hininga niya, ayoko na. Yak, humihilik. Ayoko na, once a month lang nagtututbrush. Kaya sabi nung, naka-live ba tayo? Mabuti naman. Sabi nung katrabaho ko dati, sabi ko, kasi alam ko na liberated siya, tapos lalaki yun. Tapos alam niya naman na Christian ako, sabi niya, tinanong pa niya ako, ewan ko ba sa kanya, ba't niya pa ako tinanong? Sabi niya, what can you say about premarital sex? Sabi niya sa akin. Sabi ko, mas naniniwala kasi ako sa katwiran ng Diyos. Sinabi niya na ganito, yan kasi ay isang regalo na dapat binubuksan pagkasal na kayo. Sabi niya, ako hindi kasi. Sabi niya, kasi parang bibili ka ng bahay. Kailangan i-check mo muna lahat. Sabi ko, bahay ba yung Hindi naman bahay yun Yung bahay na papalitan. Yung bahay, nagda-downsize ka, nag-upsize ka, papalitan mo talaga yun. Pero yung asawa mo, hindi mo yan papalitan. Kaya hindi mo yan tinetesting. Dahil pag ikaw tinest ka rin, hindi ka rin perfect, iiwan ka rin. Amen? Hallelujah. Sabi niya, i-check natin lahat ng gripo, kung may tubig lahat. Kapag kayan, flesh yan. Minsan, nilalagyan lang ng dahilan. Pero ang totoo talaga, hindi talaga yun ang dahilan. Amen! Isa pa, ano pa ng dahilan, kung ano-ano, may mali ganon. Pero sa totoo lang, hindi mabitawan yung stronghold. Amen? Hallelujah, merong ayaw ibigay sa Panginoon, kaya hindi nakakaabante sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, bitawan mo yan.
Lahat na nagpapabigat sa'yo, ilagay mo yan sa harapan ng Panginoon. Tanggapin mo yan. Lord, kailangan ko ng tulong. Ako talagang may problema dito. Sabihin mo nga, ako talagang may problema dito. Kapag tayo natutong umamin, mga kapatid, napakalaking advancement sa ating learning ang nagkakaroon. Kasi kapag ang tao pa, ibang tao magsasabi ng iyong mali, mayroon pang ano yun eh, magsasabi, hindi naman, may ganun pa. Hindi naman ganun, grabe ka naman sa akin. Di ba? Amen? Pero kapag ikaw mismo, nagpasuri ka sa Panginoon, binuksan mo yung puso mo sa Panginoon, nilagay mo ng ganun, malaking part na ng learning kasi nandun ka na sa acceptance, pupunta ka na papunta dun sa action. Pero kapag ka nandun ka pa sa, parang di, wala namang mali sa akin, mahaba-haba pa yun. Mahaba-habang ayusan pa. Amen? Pero maayos pa rin naman, basta manatili sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So sabi ni Lord, bitawan mo na yan. Ano ba yung nagpapabigat sa'yo? Kaya ka natatalo sa laban, kaya lagi kang malungkot, kaya hindi ka nakakapagpatuloy. Ba't nawawala yung kagalakan mo, yung sigla mo? Aminin mo na kasi. Sabihin mo nga sa katabi mo, aminin mo na kasi. Aminin na natin. O, sabihin mo sa sarili mo, aminin mo na kasi. Yan. Kaya hindi tayo lumalago, kaya huminto tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kasi gawa natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong sundin ang iyong laman. Sundin mo, hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Hanapin natin yung Espiritu ng Panginoon. Hayaan natin yung Espiritu ng Panginoon, siya ang kumilos sa atin. Sabihin natin, Lord, hindi ko kaya itong mag-isa. Amen? Minsan, huwag mong gagamitin ko yung utak ko, magiging matalino ko, sasagutin ko siya ng ganito. Pag ako tinanong niya, kaya minsan, hindi maganda na matalino. Kung matalino nga ba? Sino ba nagsabi na matalino tayo? Wala rin naman. Amen? Kahit gaano tayo katalino, kasing talino ka pa ni Einstein, sabi ng Panginoon, ang pagitan ng iyong karunungan sa Panginoon ay kasing layo ng langit sa lupa pa rin. So napakalayo para tayong sobrang liit, mga kapatid, yung karunungan natin, kaya hindi talaga tayo pwede magyabang sa Lord. Kaya dapat sumuko na. Sabi mo sa katabi mo, sumuko na kasi. Oo. Sumurrender na kasi. Amen? Huwag ka nang pumalag, lalo ka pa masasaktan. Di ba sabi ng iba? Huwag ka nang pumalag, masasaktan ka lalo. Amen! Kaya minsan, lalapit naman pala tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor, lalapit ka naman sa Panginoon, sabog-sabog na yung mukha mo. Paano? Lumalabang ka pa kasi. Kailangan pagka sinabi na, oh Lord, ito na, ito na. Suko na, masama ako. Alam naman ni Lord dyan eh. At mas pinagpapala ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba. Amen! Mas lumalago spiritually yung marunong magpakumbaba. Amen. Kasi ang sabi ni Lord, kapag ikaw ay nagpakumbaba, ikanyang itataas. Ang mga nagmamataas ay kanyang ibababa. Sino ang gustong itaas ng Panginoon? Magsabing Amen. Hallelujah. Itataas ng Panginoon yung character mo. Amen? Ano ba yung sinabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 25? Sabi ni Lord, wag na raw po nating pairalin yung ating laman. Ano yung mga ilang gawa ng laman? Sabi natin laman. Yan, ibig sabihin flesh. Pastor, hindi po ako malaman. Mabuto po ako. At saka mataba. Wherefore, putting away falsehood, speak ye truth, each one with his neighbor. Ito yung kadalasang gawa ng laman. At sabi ni Lord, itabi na raw. Sabi natin, tabi mo na yan. Ayan. Ano yung pinapatabi sa atin ng Panginoon? Falsehood. Ito po yung pagsisinungaling. Speak ye truth, each one with his neighbor, for we are members of one body. So sabi ni Lord, itabi na raw ang pagsisinungaling. Alisin na sa vocabulary ang pagsisinungaling. Nagsisinungaling ka ba? Hindi po. Sinungaling talaga eh. Amen? Sabi ni Lord, walang kulay ang pagsisinungaling. Pag sinungaling, sinungaling talaga. Hindi po kasi para naman sa walang ganon. Ang sinungaling, sinungaling. Amen? Sabi ng mga bata, liars go to church. Yan, liars go to church. Dati, liars go to hell. Ngayon, liars go to church. Lahat ng mga liar dati magsabing amen. Amen! Kasi kaya tayo nagagano, natatakot, o kaya gustong makalamang. Amen? Ayaw harapin kung ano yung dapat harapin, kaya nagsisinungaling. Sabi ni Lord, flesh yan. Dapat kapag Kristiyano ka na, kung gusto mong manalo sa spiritual battle, huwag kang magsisinungaling. Kapag meron kang hugot sa sarili mo o sa kapwa mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Lord, may hugot ako.
Lord, mabigat yung puso ko. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano pa mga kapatid? Pagka nag-exaggerate, yan po ay isang part din ng pagsisinungaling. Number 2, sa verse 26, ano po? Yung pinapaalis sa atin ng ating Panginoon. Sabi doon, put away offense. Be angry and sin not. Pwede naman daw pong magalit pero wag magkasala. Pwede ka magalit pero huwag ka nang magmura. Pwede kang magalit, huwag ka nang magalit lang kasi si Lord nga nagagalit. Amen? Nagalit ka, pumatay ka pa. Pwede naman magalit lang di ba? Amen? Kung nakakagalit na, sabi na isang anak ko, ba't ka nagagalit? Sabi sa akin, pambihira ako pa yung may kasalanan, ba't ako nagagalit? Kung ayaw mo pala akong magalit, dapat hindi ka gumawa ng kasalanan. Kung sino patuloy yung yung nag-react lang, yun natuloy may kasalanan. Amen? Pero dapat, kukontrolin natin yung reaction natin kasi minsan, siya yung may kasalanan dahil sumobra yung galit mo. Ikaw na ngayon yung may kasalanan. Amen? Minsan, pagka pinagalitan ni Pastor, ganito, ganyan. Grabe naman si Pastor kung pagalitan ako. Pero hindi niya naisip ko ano yung ginawa niya. Para yun lang naman. Di ba dapat nagpapatawad tayo dito? Grabe, entitled talaga no? Nakakainis. Sabi ni Lord, wag daw magkasala kapag ka nagagalit. Do not let the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Sa ibang term mga kapatid, do not give a foothold. Ibig sabihin, tungtungan sa buhay mo. Ibig sabihin, wag mong itulog yung kaaway mo, wag mong itulog yung galit mo. Kasi kapag ka natutulog ka na may galit, parang kinikis mo yung demonyo. Good night. Kasama kita hanggang sa pagtulog. Amen? Kaya kapag kami nag-aaway dyan, wag nang, kasi flesh yun. Sabi ng flesh, bahala ka. Ikaw mag-sorry, ikaw may kasalanan. Amen? Pero kapag spirit ang pinairal, wala nang mali, wala nang tama. Bati na tayo. Amen? Uy, parang wala na yung, hindi ko lang sure kung kaya ng spirito ko, parang yung spirito ko nasa, pa lang, below minimum. Lahat ng papairalin ng spirito, hindi mo spirito, spirito ng Diyos na nasa iyo. Lahat ng pagaganahin ng papa-operate ng spirito ng Panginoon sa kanyang buhay, magsabing, Amen! Hindi ko bibigyan ng puwang kaaway sa buhay ko. Yun na lagay mong isipin pag pinatagal mo yan. Yung kaaway, nilalagyan mo ng pwesto sa iyong buhay. Kaya kailangan yung mga ganun mga kapatid, ayusin na. Amen? Sabi mo, naalala ko yung si Pastor Dong. Kasi nga, may galit, siya, dati siyang hard killer daw. Hindi ako naka-live, diba? Dati siyang hard killer. Yung tatay ni Pastor Jehu, yung nagtuturo ng music. Tapos sabi niya, Pastor, patawarin mo ako, conference daw. Lumapit siyang gano'n. Ni Nakbay niya, Pastor, patawarin mo ako. Bakit? Nagalit ako sa'yo. Ganun ba? Pinagpaplanuhan na kitang patayin. Namutla daw yung pastor. Alam niya na dating Sabi ko, pinagplanuhan kitang patayin. Namutla daw. So mga kapatid, dapat yan hindi po natin pinapaano sa buhay natin dahil nagkakaroon yan ng bahay. Dapat ang nakatira sa puso natin yung Panginoon. Dapat yung spirito ng Panginoon yung nakatira. Hindi yung galit, hindi yung inis, hindi yung tampo. Amen? Pinapaiba lang yung pangalan. Tampo, galit, inis, puot, pero ang pangalan talaga ng demonyo. Iniba lang yung pangalan. Amen? Dapat si Jesus yung nasa puso natin. Dapat pag may mga chupi. Okay na. Sabi ng Panginoon, di ba? Overcome evil with good. Kailangan lalabanan natin at magiging panalo ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Paano? Gawan mo na mabuti. Number 3, mga kapatid. Ano pa? Yung mga gawain ng flesh. Kapag ka-flesh daw, ang sabi dito, sa verse 27 yun, 28 nga. Yan, 28. Let him that stole steal no more. Wag na daw pong mangupit. Kasi, sabi dyan, magnakaw. Pero yung iba, pinapababaw. Hindi naman ako nagnakaw, nangupit lang. Amen? Pero pareho lang yun. Sabihin nga natin, pareho lang yun. Kapag kami sukli, ibalik. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag may sukli ibalik mo. Kasi gawain ng flesh yan. Amen? Hindi, ang spirito ng Panginoon hindi makagalaw-galaw sa'yo. Ano ba yan? Sabi ni Lord, gusto ko nang puspusin to ng spirito ko. Gusto ko nang makakilos sa buhay niya. Napabalik Sabi, napabalik. Sabi dito,
Huwag na pong magnakaw. Amen? Nagbabalik na ba? Praise God. Hallelujah. Gawa ng Espiritu ni Lord yan. O kaya minsan, na hindi naman to naka-live, ulitin ko lang. May tindahan kasi kami nun. Lagit ako sa nanay ko. May tindahan kasi kami nun. Sa isip ko naman, iniipon ko naman yung mga kinukuha ko na mga barya. Diba? Sabi ko, utang to. Nasa isip ko, utang to, babayaran ko to. Pag dumating na allowance ko, ibabalik ko to. Pero yung mga ganon, mga pinapatagal na utang at utang na hindi sinasabi, yan kasali yan dyan, nakaw yun. Kasi sa totoo lang, di ko na nabalik. Amen? Minsan sasabihin mo, hindi, nagagawa ko lang to dahil hirap ako sa buhay. Hindi! Ang sabi ng Bible, but rather, kesa sa kayo'y nangungutang na hindi nagbabayad, amen? Ang sabi dito, let him labor. Mga naka daw. Hindi, joke lang. Nagjo-joke lang ako. Hindi kinatawa. Let him labor. Magtrabaho daw po. Imbis na magpipray ka, Lord, dalhin mo ko. Pipray. Wala kaming makain ngayong Panginoon. Mananalangin ako. Dahil ang Panginoon tumutupad sa pananalangin. Lord, dalhin mo ang aking paa kung saan ako mangungutang. Huwag ganon. Dapat, sabi dito, let him labor. Lord, bigyan mo ako, bigyan mo ako ng idea anong gagawin ko para mag-increase yung income ko. Bigyan mo ako ng, yung pinagpipray mo pa yung, Lord, sana ma-approve ako sa loan ko. Sinong naging ganun dati? Secret. Amen! Bakit hindi ka na lang mangingi ng iba sa Panginoon? Yung nga sabi sa mga nanay, Lord, sana magkaroon ng sale. Bakit naman sale yung pinagpipray mo? Lord, paramihin mo yung pera ko para hindi ko kailangan ng sale. Amen! Hallelujah! Ipag-pray mo, Lord, bigyan mo ako ng, alam ko may binigay ka na sa akin. Yan, baguhin natin yung prayer. Kaya minsan sabihin nila, bakit hindi pinutupad ng Panginoon yung panalangin ko? Pray naman ako ng pray. Hanggang sa na-backslide ka na, sabi ni Lord, mali kasi yung prayer mo. Piruit mo, pinagpipray mo na ma-approve ka sa loan. Mababaon ka lalo dun. Ang plano ko sa'yo, plans to prosper you and not to harm you. Kaya hindi ko pinapa-approve. Amen! Lord, baguhin mo yung panalangin mo. Lord, alam ko na may binigay ka sa akin kakayahan. Tulungan mo ako na makita ko yun. Tulungan mo ako, dali mo ako sa mga taong magbibigay sa akin ng break para malabas ko yung full potential ko dahil naglilingkod naman ako sa iyo. Amen? Pero ang sabi ng flesh, bilisan na natin. Kailangan na to eh. Hindi nyo naman ako naiintindihan. Huwag na lang natin sabihin kay pastor ha. Uy, huwag nyo sasabihin na nanghiram ako ha. Kayo talaga pag ako pinatamaan sa preaching, ibig sabihin kayo nagsumbong talaga ha. Amen? Sabi mga kapatid, yan ay gawain ng flesh. Kailangan spirito. Kailangan paganahin natin ng spirito ng Panginoon. Amen. Sige mga kapatid, ano pa ba yung verse? Do not let unwholesome talk. Do not, ito sabi, do not, stop corrupt words. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan, gawain ng flesh. Kapag ka may lumalabas na mga corrupt, mga negative, amen, mga kala ko dati, pag sinabi natin kurap, mura lang. Mura, kapag nagmura ka ba, ay, puto ko sinta. Yan, kurap. Well, it's one of it, pero hindi lang yun ang kurap, mga kapatid. Ang kurap na communication, yung mga negative na sinasabi mo, pang-curse sa iyong sarili, wala na talagang mangyayari sa akin. Talagang napakabobo ko talaga. Nung talagang naghagis ang Panginoon, talagang yung kabubuhan ba talaga yung hinagis? Wala naman sinabi sa Bible na naghagis ang Panginoon ng kabubuhan. Amen? Wala naman sinabi. Sabi niya, ako, nakanganga na, nakadipa pa, nakabuka ka pa. Talagang sinalo ko lahat. Yan yung mga negative. Ang sabi ng Panginoon, yan daw ay gawain ng flesh, huwag mong sasabihin sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Sabi doon, but which is good to use of edifying that it may minister grace unto the hearers. Kailangan mga positive na salita ang lumabas sa ating bibig. Amen. Sabihin mo, positive dapat. Sabi ng Bible, yung bibig natin na ginagamit natin pagpupuri sa Panginoon, wag po natin gamitin para i-curse ang iba. Wag natin gamitin na pagmumura. Amen. Yung parehong bibig na ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon, na ginagamit para mag-oppress ng tao. Hallelujah. So mga kapatid, don't grieve the Spirit of God. Number 5, mga kapatid. Huwag po tayong, grabe naman, halimbawa ganito, sa pagtuturo, nagtuturo tayo kung paano mananalo sa spiritual at matatalo yung ating flesh, hindi natin susundin. Pero minsan,
Habang nagtuturo dito, tumatakbo sa utak nyo, paano kaya nila nalaman? Baka may nagsumbong. Parang, minsan na, mag-church na nga lang ako, tapos sinermonan pa ako. Negative, mga kapatid. Pero ang ibig sabihin dito, do not grieve the Spirit of God. Ibig sabihin, habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, paganahin mo ang iyong pananampalataya. Kasi, si Judas, mga kapatid, din na naging problema sa kanya. At wala namang Judas dito. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo. Hindi. Tinitigan talaga sa mata eh. Alam na. Sabi ni si Judas, mga kapatid, papatawarin naman talaga siya ng Diyos. Si Peter nga pinatawad eh. Dapat kapag nakukonvict ka, palagay mo ikaw to, yung kinakausap ng Panginoon. Hindi ka pinapatamaan, kinakausap ka. Hindi tayo pinapatamaan. Yung mga pinatatamaan, para sa mga immature lang yun. Pero tayo, kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Amen! Sino kinakausap ni Lord dito? Magsabing amen! Pag kinakausap ka lang, pag makinig ka. Hoy, kinakausap. Dapat, pag kinakausap tayo ng Panginoon, makinig tayo sa sinasabi ni Lord. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, mga kapatid, kung ikaw ay na pagsasabihan ng salita ng Panginoon, gayahin natin si Pedro. Huwag natin gayahin si Judas. Si Judas, kaya siya namatay. Kasi imbes na nagkasala siya, lumapit siya sa Panginoon, ginawa niya, nagpakamatay siya. Lumayo siya. Ayaw naman ng Panginoon mamatay siya. Sabi ng iba, bakit ganun? Parang kawawa naman yata si Judas. Sa lahat ng disciple, alam naman ni Lord na na siya yung magtatatwa. Tapos, ano gusto mo pigilan? Kailangan talaga meron talagang gagamitin na magtatwa sa Panginoon. At alam ni Lord, sa lahat ng disciples, siya yung may nature na gumawa ng ganun. Ugali niya talaga yun. Tapos nangyari, ang dapat niyang ginawa, nung nagkasala siya, lumapit sa Panginoon. Nang sinabi niya dapat, Lord, sorry. Sobra talaga yung kasalanan ko sa'yo. Dapat lumapit sa Panginoon kapag ka merong problema. Minsan, nagagawa rin natin yan. Amen? Kapag kami kasalanan, imbis na lumapit, lumalayo. Parang parang Judas. Hindi, pero tayo mga kapatid, hindi po tayo Judas. Amen? Hallelujah. Anak po tayo ng Panginoon. At alam na po natin, kaya sinulat sa Bible yon para maging example natin na kapag ikaw nagkasala, kapag minsan umiiral yung ating flesh at hindi yung spirito, huwag kang lumayo. Dapat lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. So, dapat kapag ka naramdaman mo na Lord, kinausap mo ako ngayon, Lord, ako po yung tinukoy doon kanin. Natamaan talaga ako. Lahat ng mga tinamaan, magsabing aruy. Ba? Dapat pagka-aruy mo, repentance ang kasunod. Pagka tinamaan ka sa salita ng Panginoon, yes, Lord, amen, ako nga yan, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi yung kala mo naman kung makapagsalita dyan, perfect. Oo. Tingnan lang natin kung wala kang kung walang ganon. Amen? Dapat kapag ka narinig ang salita ng Panginoon, humingi ng tawad, lumapit lalo sa Panginoon. Lalo kang magsimba. Lalo kang lumapit. Kasi nakita mo nga na mali ako eh. Mali nga tayo. Oo nga, mali nga ako. Kaya kailangan ko talagang maturuan sa salita ng Panginoon. Kailangan ko si Lord. Kaya ako kinausap ng Panginoon, pinakita niya na marami akong kulang sa buhay ko. At pag nagsisimba ka, hindi ka gumagawa ng pabor sa Diyos sa totoo lang. Amen? Ang akala natin, ako dati, ang akala ko parang pag nagsimba ako, yes, may nagawa na ako. Parang maganda, nakapagsimba na ako, hindi katulad ng mga iba dyan, hindi pa nagsisimba. Amen? Pero hindi. Sa totoo lang, kapag tayo nagsisimba, ginagawa natin ng pabor ang ating sarili. Kapag ikaw nag-church, hindi mo ginagawa ng pabor si Lord. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman niya kailangan. Sino may kailangan may kailangan ba si Lord sa atin? Wala. Wala siyang mapapala sa atin. Palakpakan niyo ko para lalo akong maging Diyos. Diba? Para kayong mga langgam sa harap ko. Sige pa, magpuri pa kayo. Lalo akong lalakas. Hindi ganon. Amen? Kasi si Lord na yan. Kaya tayo mga kapatid, dapat lumalapit tayo sa ating Panginoon, natututo tayong magpakumbaba. Amen. Hallelujah. Ano pa po mga kapatid? Sa 31, put stuff that weighs us down. Yun na nga, yung mga, paano ka live in spirit, mga kapatid? Paano ka mamumuhay sa spirito, mga kapatid? At hindi sa flesh? Ano yung mga nagpapahirap sa'yo, yung nagpapabagal sa'yo, itabi mo na. Bakit parang nawawalan ka ng gana sa spiritual? Baka nadadamihan ka na sa Facebook. Amen. Bakit dati parang
Bakit nung nag-encounter dati, napakalakas mo? Kasi wala kang cellphone nun eh. Amen? Nung nag-encounter ka, parang, wow, praise God! Parang nasa kalahati, pag tumalo ka sa parang kalahati na ng langit, oh. Bakit? Grabe! Paano kasi walang masyadong distraction? Kung gusto nating lumapit sa ating Panginoon, bakit hindi natin balikan? Bakit hindi natin i-encounter ulit ang ating Panginoon? Hindi mo naman kailangan ng program lagi eh. Ang kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Amen? Yung cellphone mo, ibaba mo. Lagyan mo ng disiplina yung sarili. Hindi ako nagsasalita sa inyo lang. Nagsasalita rin ako sa sarili ko. Amen? Yung mga cellphone natin, lagyan natin ng oras kung kailan natin nahawakan.
Huwag puro sa laman. Kasi mawawalan ka ng gana sa spirito. At ito, yung laman natin, hanggang dito lang yan sa lupa. Yung spirito, yun yung aakyat, aharap sa Panginoon o pupunta sa impyerno. Kaya dapat, ang spirito ang malakas. Salakam, spirito. Tama ba? Sakalam. Ano ba yan? Mali pa. Nakakainis talaga. Let's try it again. Ano pa? Hallelujah. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4, in the flesh, we do not fight in the flesh. So ito mga kapatid, gusto natin, kailangan mga kapatid, huwag tayo mag-rely sa sarili nating lakas. Sabihin mo, huwag sa sariling lakas. Huwag, hindi naman ibig sabihin na huwag mo gamitin yung utak mo, huwag mong gamitin diskarte mo, puro ka na lang spirito. Hindi ka naman puro spirito, may laman ka rin. Pero dapat, yung spirito ng Panginoon, yun talaga yung malakas sa atin. Amen? Hallelujah. Kasi yung laman natin, limitado yan. Limitado. Amen? Pero yung spirito ng Panginoon, yun yung makakagawa ng exceedingly, abundantly above. Yun yung makakagawa ng higit sa ating kakayahan, sa higit sa nakikita natin, higit sa kaya nating gawin, mga kapatid, yung spirito, kaya yung spirito dapat malakas. Hallelujah. Spirito ng Panginoon nasa atin, mga kapatid, activated. Minsan, napuprostrate tayo, bakit yung asawa bang lalaki, kaya niyong ayusin ng asawa niyong babae. Lahat ng may asawa ditong, mga lalaking may asawa, magsabing amen. Kaya niyo po bang ayusin ang asawa niyo? Ayusin niyo po. Hindi. Minsan, sasabihin natin, bakit ka nagagalit? Kasi, gusto ko magbago siya. Pag sinigawan ko siya, matatauhan siya. Pag sinuntok ko siya, matatauhan siya. Makakakita na lang siya ng star, pero hindi siya matatauhan, ganun pa rin siya, at susunod nun, galit na sa'yo. Amen? Yung mga babae naman, lahat ng nanay dito magsabing amen. Yung mga asawa natin, bakit mo sinisigawan? Para magising. Kasi kapag sinigawan ko na, maiinis na yun, lalayas na, magtatrabaho na. Amen? Pero hindi yun magbabago. Kakasigaw mo. Magagalit lang yun, bababa lang yung self-esteem nun, pero hindi yun magbabago. Hindi kasi yun sa laman, sa spirito yun. Yung mga magulang sa kanilang anak, pag ginulpi ko to hanggang sa mamatay ito, magbabago to. Amen? Nagbago, buhay dati, tas patay na. Nagbago na. Amen? Yung mga anak naman, tuturuan ko talaga tong nanay ko eh. Ang tanda-tanda na eh. Hindi pa rin marunong, maturuan ko nga tong nanay ko. Amen? Nagbago ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Yung mga cell group nyo, ginawa ko ng lahat. Sabi na cell leader, ginawa ko ng lahat. Ang titigas talaga ng ulo. Sino ba magulang yan? Ikaw. Maana sa'yo yan. Amen? Amen? Kaya ka napuprustrate ka, alam mo, ikaw yung gumagawa. Pero sabi ng Panginoon, hindi ikaw. Ako. Yung Espiritu ng Panginoon, yun yung kaya kailangan mas lalo tayong lumalim sa Panginoon. Instead na ngalngalan, instead na awayin, instead na po-frustrate, ipag-pray. Ipakilala ang Panginoon, araw-araw natin ipag-pray. Amen? Amen. At sa pamamagitan nun, may result at walang side effect. Kasi minsan, kapag sinisigawan natin yung tao, nakikita natin gumagalaw pero may side effect. Ano yung side effect? Galit na sa'yo. May tanim na palang galit, bumaba na yung self-esteem. Pero kapag sa spirito tayo namuhay, mga kapatid, at hinayaan natin ang Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi niyo na sila kakausapin pa rin. Pero wag idaan lagi sa sariling lakas para magbago yung tao. Kasi tayo, kahit yung sarili natin, hindi natin kayang baguhin. Kaya niyo baguhin sarili niyo? Magabago man natin saglit, babalik ulit sa dati. Amen? Sabi ng iba, sabi ng kakilala ko, hindi kasi law of attraction yan. Kapag ina-attract mo lahat, alam ko sa kanya, ina-attract mo yan para sa mga universe lang yan. Kung ano naman, dito sa lupa nga, hindi mo maano, yung universe ka pa eh. Amen? Yung universe ka pa, hindi mo nga alam kung ilan yung dito lang sa lupa, hindi mo nga alam kung ilang barangay nasa Caloocan, pa universe ka pa. Hallelujah. So, sabi niya, kailangan na sila nagagawa nila kasi positive thinking lang, positive lang daw, ganon. Pero ang nangyayari doon, nagiging mayabang sila. So, laging may side effect pag hindi nag-walk sa spirit. Kapag nag-walk ka sa spirit, ina-acknowledge mo yung mali mo,
kinakailangan mo ang Panginoon sa buhay mo, nagre-rely ka sa Diyos, tunay kang nagtitiwala. Minsan kasi sinasabi natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sinasabi natin na nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Pero kung hindi natin sinusunod yung mga nandun, naglalay pa rin tayo, nagnanakaw pa rin tayo, hindi talaga tayo tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, yung ginagawa yung kalooban niya. Kung totoong nagtitiwala ka sa Panginoon, kung talagang Espiritu ng Panginoon gusto natin pairalin, mga kapatid, hindi po natin gagawin yung gawa ng flesh. Hahayaan natin. Parang ganito, papatawarin ko siya, paano na lang yung sarili ko? Ginalito na nga niya ako, tapos hahayaan ko pang ganon. Pero kung meron kang faith, kung marunong tayo mag-trust sa ating Panginoon, ano'y natin yun, gagawin natin, magtitiwala tayo sa Panginoon, gagawin pa rin natin. Amen? Hallelujah. So, ibigay natin Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Pwede ba natin basahin yan? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Marie, meron ka mic? Philippians 4, 6 to 7. Anong gagawin mo? And the peace of God which, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Pag hindi na natin alam ang gagawin, sa pamamagitan ng panalangin and supplication and thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ipanalangin natin, ibigay natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating utak-utakin, huwag nating, kumbaga, sa sarili nating lakas isolve ang ating mga problem. Yung, hallelujah. Yun na nga sabi ng iba, kaya ka hindi nagiging ganyan kasi pagod ka lang, sobra ka kasi mag-church eh. Yan, church ka kasi ng church, kaya ka nababaliw. Wala. Tamo, nagigising ka pa ng maaga para mag-devotion? Sino nagtuturo sa'yo nun? Yung hindi naglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, yung pinakikinggan natin, yung salita ng Panginoon. Kasi yun talaga yung totoong makakatulong para sa atin, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay ating magagawa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Meron kang problema, meron kang kabigatan sa puso mo, gusto mong lumago, lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Meron kang inaalala, meron kang mga stronghold sa buhay mo, gusto mong lumago pero hindi mo magawa, lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Sabihin natin sa Panginoon, o sabihin natin sa ating sarili na may kasamang pananampalataya, I can do all things through Christ who gives me strength. Pwede ba nating sabihin yan? I can do all things through Christ. Ulitin natin May problema ka ba? Meron kang inaalala sa buhay mo? Mahina ang iyong spirito? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang lahat ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya hindi ka na dapat malungkot, hindi ka dapat mag-alala dahil magagawa mo ang lahat. Kailangan mong i-operate. Hayaan ng Panginoon na kumilos sa ating buhay. Hayaan na yung Espiritu ng Diyos. Huwag yung laman. Huwag yung sariling katwiran. Huwag yung sariling kaalaman, yung paiiralin mo. Mag-rely tayo sa Panginoon. Natatakot ka, kinakabahan ka, hindi mo alam. Hindi ko talaga alam, Lord. Mahina talaga ako. Pero sa pamamagitan mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, hanggang ngayon, wala pa akong cell group, wala akong alaga. Hindi ko nga alam yung gagawin, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa, may pagkaduwag ako, Panginoon. But I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, yung mga alaga ko, nag-i-invite ako, nawawala sila ulit. Pero I can do all things through Christ who gives me strength. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God.